Ang ninuno. Magandang araw mga kabayan, kasalukuyang out of stock ulit tayo sa lahat ng ating bracelets. Muli bigyan nyo ako hanggang Friday kasi yung mga nagawang bracelets last week, binabasbasan ngayon araw-araw ng mga albularyo. Pasensya na kung may magagalit na out of stock na naman pero mas pipiliin kong tumagal ng ilang araw para siguradong may bisa ang bawat bracelets. Baliwala to kung hindi mababasbasan, kaya sana pakiintay na lang. Sa ngayon, meron tayong pinakabago. Sobrang daming nagre-request nito. Lana kontra aswang. Ito yung kumukulo kapag merong nilalang o elemento, pero ito ay for special order, kaya sa Facebook lang siya pwedeng orderin. For reservation nito, 20 lang ang meron ako. Kaya kung gusto nyo magkaroon kayo, message nyo ko kagad sa Facebook. Ito ang mga sangkap ng Lana kontra aswang. Nariyan sa screen ang pictures. Salindugok, tawas tapol, bato balisong, banaog, diamante negra, ramo-ramo, luya ng tapol, matan, at meron ding San Benito, may kasama yang dasal. Anong bisa? Pangontra aswang, panghilot, pangparusa, kontrausog, kontrabati ng elemento, pwedeng isabit sa bahay pang proteksyon, pampaswerte sa negosyo, gabay sa paglalakbay, at ang pinakamatinding bisa, gamitin kontra sa sugat ng sabwag, aswang, elemento, duwende o kulam. Message na lang kayo sa Facebook page kung interesado kayo. Nariyan ang link sa comment section. Salamat. Matapos ang pag-uusap ay kagad na kumilos ang pangkat upang hanapin ang kinaroroonan ni Urbano. Sigurado ko bang kaya mong dalhin sa kanila ang laban, Luis? Wika ni Tatang Simon. Oo, Tatang. Sa palagay ko ito ang mas makakabuti para sa lahat. Kagaya ng sinabi ko, ayokong tumunganga habang may mga taong napapahamak. Tugon ng binata. Ilang araw silang naghanap ng impormasyon. Ngunit wala pa rin silang nakitang palatandaan ng kinaroroonan ni Urbano. Hanggang sa dumating ang mga tauhan ni Commander Banong. Nakasagap ang mga ito ng balita tungkol sa mga hinahanap na kalaban. Medyo nahirapan ng mga tao ko sa paghahanap ng mga palatandaan. Mabuti na lang, may mga galamay kami sa labas ng samahan. Sila ang nakapagbigay ng ideya tungkol sa lokasyon ng grupo ni Urbano. Wika ng Commander. Tinipon ni Luis ang mga kasamahan at muling pinulong. Sa kabilang banda, nang matanggap ni Biboy ang mensahe ni Luis ay dali-dali itong bumalik. Ngunit habang naglalakbay, hinarang ito ng dalawang kalalakihan. Naku naman kung kailan nagmamadali, saan kayo manggugulo? Wika ni Biboy. Nakatitig lang sa kanya ang dalawang lalaki. Ngunit alam ni Biboy na hindi maganda ang intensyon ng mga ito. Nanatiling nakikiramdam ang binata. Hinihintay nito ang susunod na gagawin ng dalawang kalalakihan. Nanlaki mga mata ng binata nang bigla siyang sinugod ng mga ito. Ay nako, talaga nga naman Wika ni Biboy. Sabay salubong sa dalawang lalaki. Sinuntok niya ang dalawa at kapwa ito bumulagta. Inakala ng binata na doon na matatapos ang gulo. Ngunit bago siya makaalis ay biglang tumayo ang mga ito. Sa pagkakataong iyon, nasa anyong aswang na ang mga kalalakihan. Sinasabi ko na nga ba Ay nako, pasensya na ha. Wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Wika ni Biboy. Muling sinugod ang dalawang aswang. Gamit ang matatalas na kuko, nagawang pugutan ng ulo ni Biboy ang mga kalaban. Napalingon ito sa paligid. Nakaramdam siya ng iba pang presensya maliban sa dalawang kalaban.
Kung sino ka man at kung mahal mo pa yung buhay mo, huwag ka nang lumabas. Iparating mo kung sino mang nag-utos sa inyo, nakahanda kaming harapin kayo. Wika ng binata. Matapos magsalita ay nakarinig ito ng mga kaluskos sa paligid. Inantay nito kung may lalabas. Kaso nga lang biglang tumahimik ang lugar. Kaya naman tuluyan ng umalis si Biboy. Pagkarating sa tahanan ni Luis ay naroon na sila Tatang Simon. Inulat nito ang mga nangyari. Laking gulat ng binata dahil may isang lalaking walang malay na nakahandusay sa sahig. Oh, sino yan? Tanong ni Biboy. Hinarang ako ng damuhong yan. Habang papunta dito ang sabi ko, baka gustong sumama, kaya binitbit ko na. Wika ni Tatang Simon. Kumikilos na sila, Tatang. Patunay ang mga nangyari sa inyo ni Biboy. Ngayon ang inaalala ko, ang mga katribo mo, Diosdado. Wika ni Luis. Nilingon nito si Diosdado. Nakitang-kita ang pag-aalala sa muka. Yun nga din ang iniisip ko, Luis eh. Kahit malakas ang mga kasama ko, kulang kami sa bilang. Pasensya na kaibigan, pero kailangan ko munang siguraduhin ang kaligtasan ng tribo ko. Wika ni Diosdado. Walang problema, Diosdado. Sige, puntahan mo muna ang kuta nyo. Siguraduhin mong ligtas sila. Kagad namang umalis si Diosdado. Wala itong kaalam-alam. Sinundan siya ng isa sa mga manunugis ni Commander Banong. Pagkarating sa kanilang kuta ay kaagad nitong tinipon ang mga katribo at inilikas. Ngunit habang ginagawa nila ito, may biglang nagdatingan. Nanatiling nakatago ang manunugis at inobserbahan ang mangyayari. Nanlaki ang mga mata niya nang biglang sumalakay ang dumating na pangkat. Nakita nitong nakikipaglaban ang tribo. Lalabas na sana ito sa pinagtataguan ngunit namataan siya ni Diosdado. Nakatitig ito sa kanya na parang pinipigilan siyang lumantad. Tinitigan nito ang kamay ni Diosdado. Sumenyas itong umalis na. Tumango ito at nagbigay din ng hudyat na babalik. Kagad namang nakuha ni Diosdado ang ibig sabihin. Laking pasasalamat ng manunugis dahil walang nakapansin sa kanya. Nang makarating sa bahay nila Luis, inulat ang nangyari. Luis, kailangan ng tulong ni Diosdado. Sa palagay ko, mga tauhan ni Urbano ang sumalakay sa kanila. Matapos marinig ang ulat na ganda na ang pangkat sa pangunguna ni Commander Banong. Kayo na ang mauna, Commander Banong. Isama mo ang mga manunugis. Susunod kami ni Tatang Simon. Kailangan ko lang siguraduhin ang kaligtasan nila, Tatay. Tumango si Commander Banong at kagad nang umalis. Hinanap ni Luis ang kanyang ama at kapatid. Ngunit ayon sa nanay nito ay nasa bukid ang dalawa. Mabilis na pinunta ng binata ang palayan. Laking pasasalamat nito nang makitang ligtas ang ama. Tay, nasan po si Kuya? Kailangan niyo pong umuwi. Nagsisimula ng manalakay ang pangkat nila Urbano. Baka mapahamak po kayo dito. Wika ng binata. Nakauwi na ang kuya mo. Hindi mo ba nasa lubog? Sigurado nasa bahay yun. Halika na. Umuwi na tayo. Tugon ni Mang Kanoy. Malapit nang maggabi ng mga oras na yon kaya alerto si Luis. Anumang oras ay maaari silang sugurin ng mga kalaban. Hindi nga nagkamali ang binata. Sa kalagitnaan ng paglalakad hinarang sila ng mga kalaban. Tay, marami sila. Kaya huwag kang aalis sa likuran ko. Wika ni Luis. Unti-unting lumapit ang mga bangkilan sa kanilang kinakatayuan. Ngunit hindi makakilos si Luis dahil inaalala nito ang ama. Masyado silang marami, Luis.
Kahit gaano pa tayo kalakas, hindi natin sila magagawang talunin. Mas makakabuting umatras sa ngayon. Wika ni Katnog. Naganap ng paraan si Luis upang makaalis sa lugar. Ngunit sobrang dami ng mga kalaban. Wala akong ibang pagpipilian, Katnog. Kailangan kong lumaban para makaligtas kami ni tatay. Tay, sa oras na makahanap ako ng butas, tumakbo po kayo. Tugon ng binata. Hinawakan nito sa kamay si Mang Kanoy, habang ang isang kamay naman ay bumubunot ng sandata. Kung ano man ang magiging pasya mo, tandaan mo kaibigan, hindi kita iiwan. Muling wika ni Katnog. Sumugod ang binata para lituin ng mga aswang. Nang makakita ng pagkakataon ay mabilis na umalis si Tatang Kanoy. Sa kasamaang palad na abutan ito ng isa sa mga bangkilan. Nakalmot sa likuran. Nadapa ang matanda, dahilan para dumugin siya ng napakaraming aswang. Natulala si Luis habang nilalapa ng mga kalaban ang ama. Saka pa lamang ito nakabalik sa ulirat nang makitang nakatitig sa kanya si Mang Kanoy. Mahina nitong inuusal ang mga salita. Umalis ka na. Dalian mo, anak. Ako nang bahala dito. Hindi makakilos ang binata. Nag-aagaw ang isipan nito sa pagitan sa pagliligtas sa ama o pagliligtas sa sarili. Kung ipipilit niyang labanan ang lahat, siguradong mamamatay silang dalawa. Tay, hindi ko po kayo iiwan. Wika ni Luis. Sabay hawi sa mga kalabang nakaharang. Hinila nito ang mga aswang na lumalapa sa kanyang ama. At para maitaboy ang mga nilalang, nagpakawala ng malakas na enerhiya si Katnog, dahilan para tumalsik ang mga ito. Bagaman nagawa nilang itaboy ang mga kalaban, hindi naman nakaligtas si Tatang Kanoy. Punong-puno ng sugat ang katawan ng matanda. Marami ding dugo ang nawala dito. Akmang bubuhatin pa sana ni Luis ang ama, ngunit pinigilan siya nito. Luis, anak, hayaan mo na ako. Hindi na rin magtatagal ang buhay ko eh. At isa pa, mas kailangan ka ng nakararami eh. Wika ni Mang Kanoy. Iuuwi po kita, tay. Kaya pa po kitang pagalingin. Nandun po si Tatang Simon. Nagawa niyang magbalik ng buhay at siguradong magagawa niya uli yun. Tugon ni Luis. Hindi nito mapigilan ang sarili sa pag-iyak dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng ama. Hindi na, anak. Nagawa ko na ang dapat kong gawin. Napalaki ko kayo ng maayos ng kapatid mo. At hindi ko pinagsisisihan ang naging buhay ko. Kaya huwag kang malungkot sa pagkawala ko, anak. Ito ay pansamantalang pamamaalam lang. Magkikita pa tayo at sa pagkakataong iyon, wala nang kalungkutan, wala nang paghihirap, wala nang pagdurusa. Wika ni Mang Kanoy. Lalong humagulgol ang binata. Hinawakan nito ang dugoang mukha ng ama. At sa huling pagkakataon, hinalikan sa noo. Maraming salamat po sa lahat ng turo mo sa akin, tay. At sa walang awa mong pagpapayo. Pangako po, patuloy ko itong dadalhin. Isa sa buhay ang mga aral na pinamana mo sa akin. Habang sinasabi ito ni Luis, unti-unting pumipikit ang mga mata ng binata. Nasilayan niya ang huling ngiti ng ama bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Binuhat ni Luis ang katawan ni Mang Kanoy upang dalhin sa kanilang tahanan. Muli na namang napuno ng kalungkutan ang lugar
dahil sa pagkamatay ng ama ni Luis. Hindi ito ang oras para panghinaan tayo. Kailangan nating harapin ang mga kalaban ng buong lakas at gamitin ang pagkawala ng ating mga mahal sa buhay bilang lakas at inspirasyon sa pakikipaglaban. Wika ni Luis. Hindi lang sa kamatayan ni Mang Kanoy at Omar nagtatapos ang laban nila. Patuloy silang nabubuhay sa atin. Kaya kasama pa din natin silang makikibaka. Matapos magbigay ng huling respeto kay Mang Kanoy, kumilos na sila. Naghati-hati ang grupo at pinunta ng mga lugar na inulat ng mga mananugis. Ito ang mga lugar kung saan namataan ang mga bangkilan. Nagpasya si Luis na mag-isang tugisin si Urbano. Luis, sigurado ka bang kaya mong mag-isa si Urbano? Napapaligiran siya ng napakaraming alagad at siguradong hindi ka nila hahayaang makalapit sa kanya. Wika ni Tatang Simon. Wala po akong pakialam kung gaano sila karami. Malaki ang tiwala ko sa mutya, pati na din sa aking gabay. Nananalig ako sa basbas ni Mang Umar, kaya panatag akong magagawa kong pagtagumpayan ng laban. Tugon ni Luis. Matapos ang kanilang paghahanda, nagsipaglakad na ang mga pangkat. Naiwan si Luis sa ama. Dinungaw nito ang matanda sa huling pagkakataon bago tuluyang umalis. Hindi pa man nakakalayo si Luis ay nagpakita sa kanya si Amanda. Luis, hayaan mong samahan kita sa labang to. Gusto kong makatulong kahit papano. Wika ng dalaga. Hindi naman tumanggi si Luis dahil alam nito ang nais mangyari ni Amanda. Walang problema. Basta wag ka lang haharang sa daraanan ko. Tugon ng binata. Tumuloy na sila sa paglalakad hanggang sa narating ng dalawa ang maliit na baryo. Huwag kang lalabas, Luis. Hayaan mo ko mauna. Kung sakaling may mga aswang sa lugar na yan, hindi nila ako kilala. Kaya maaari ako makapasok at makumpirma kung andyan si Urbano. Wika ni Amanda. Tiwala naman si Luis dahil alam niya ang kapangyarihan ng dalaga. Naglakad ito papasok sa baryo. At kagaya ng sinabi niya ay walang naghinala. Kahit malakas ang pakiramdam ng mga aswang, hindi nila nalaman na dalakit nun ang babaeng pumasok sa kanilang teritoryo. Habang nagmamasid ay biglang lumitaw si Katnog sa balikat ni Luis. Malakas ang kutob ko. Isang malakas na aswang nandyan. Hindi lang ako sigurado kung si Urbano ba o si Hector. Wika ni Katnog. Anong sinabi mo? Bakit naman ngayon ka lang nagpakita? Mapapahamak si Amanda. Dali-daling tumayo si Luis at sinundan ng dalaga. Ngunit hindi pa man ito nakakalapit ng husto. Naglabasa na sa mga tahanan ang ilan sa mga nakatira sa baryo. Naloko na. Katnog, wala nang atrasan to. Wika ni Luis. Tumawa ng malakas si Katnog at tinanong ang binata. Ba't mo ako dinadamay? Bahala ka sa buhay mo! Hindi, biro lang. Luis, gusto mo bang makita ang buong lakas ko? Simula nang magkakilala tayo, minsan hindi ko pa ito ginagamit eh. Siguro naman, pwede nating subukan dito. Napangiti si Luis. Sinang-ayunan ang sinabi ng gabay. Yan ang gusto ko. Sabihin mo kung anong gagawin ko. Tugon ng binata. Yung ulo mo, iumpog mo sa pader. Hindi, biro lang. Ilahad mo ang dalawa mong palad. May gagawin ako. Muling wika ni Katnog. Nilabas ng binata ang mga palad.
Laking gulat nito nang biglang duraan ng duwende ang kanyang mga kamay. Anak ka ng langgam! Nakakadiri ka, Katnog! Bakit mo dinuraan yung kamay ko? Lagkit oh! Wika ni Luis. Bago ka magreklamo, tignan mo muna yung ginawa ko. Tugon ni Katnog. Muling tinignan ni Luis ang mga palad. Nagulat ito nang makita kung ano ang nilagay ng duwende. May pentagramo sa magkabilang palad ni Luis. Nakangiting lumapag si Katnog sa kanyang harapan. Ang mga pentagramong yan, susi, sa pag-iisa natin ng buong buo, Luis. Gamitin mo ang iyong dugo para pagtibayin ito. Muling wika ni Katnog. Kumuha ang binata ng kutsilyo at sinugatan ang kabilang palad. Ngayon, anong gagawin ko, kaibigan? Tanong ni Luis. Ipaglapat mo ang dalawa mong palad at siguradong magugulat ka sa mangyayari. Nung una ay nagdadalawang isip pa ang binata. Ngunit nang makita nito ang napakaraming aswang na papasugod, kaagad niyang sinunod ang sinabi ni Katnog. Yumanig ang paligid. Nag-angatan ang mga bato. Gumuhit sa lupa ang isang pentagramong kawig ng nasa palad niya. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita si Katnog na halos kasing laki niya. Nagliliwanag ang katawan ng duwende. Unti-unti itong natunaw. Pumasok ang mga butil ng liwanag sa katawan ni Luis. Eto ang anyong tao ko, Luis. Huwag ka masyadong mamangha. Ako lang to. Namnamin mo dahil minsan mo lang tong makikita. Wika ni Katnog. Napakalayo ng itsura nito. Tumambad sa harapan ni Luis ang isang lalaking may magandang muka. Mahaba ang tenga at kulay berde ang mga mata. Nakasuot ng gintong tapis bilang pang-ibabang kasuotan. Aba, ayos ah. Pag duwende, mukha kang ipis. Pero kapag anyong tao, napakagwapo mo. Naramdaman ng binata ang kakaibang lakas na namumuo sa loob ng katawan. Unti-unting nagbago ang anyo ng binata. Humaba ang buhok nito. Tinubuan ng balahibo ang balikat hanggang sa dibdib. Mas lumaki ang katawan ni Luis. Humaba din ng bagya ang tenga. Nang humupa ang liwanag, pinagmasdan ni Luis ang sarili. Napahinto ito dahil ramdam niya ang napakalakas na puwersang nag-uumapaw mula sa loob ng katawan. Hinarap nito ang mga kalaban na nakaharang. Biglang sinugod. Hindi nakakilos ang mga ito dahil sa sobrang bilis ng galaw ng binata. Naramdaman ni Amanda ang malakas na puwersa mula sa kinaroroonan ni Luis. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang bagong anyo ng binata. Nakita din nito ang mga nagdadatingang aswang. Mabilis na kumilos si Luis upang salubungin ang mga kalaban. Tuloy-tuloy sa pakikipaglaban ang binata at para mas makita ang nangyayari, naglakad si Amanda papunta sa kinaroroonan ng binata. Laking gulat ng dalaga nang hawakan nito sa ulo ang isa sa mga aswang. Isinubsob ang ulo sa lupa. Muli nitong nilingon ang iba pang papasugod. Sinalubong niya ng suntok. Nakita din nitong nakangiti si Luis habang nakikipaglaban. Hindi na namalaya ng dalawa na nagawa palang ubusin ni Luis ang mga aswang sa baryong iyon. Luis, hindi ko nakita si Urbano o si Hector. Hindi na ituloy ni Amanda ang sasabihin dahil marahan siyang hinawi ni Luis.
Nilingon ni Amanda ang tinititigan ng binata. Nakita ang figura ng malaking nilalang. Unti-unting naglakad papunta sa kanila. Napatras si Amanda dahil kilala niya kung sino ang nilalang na ito. Luis, mag-iingat ka. Isa siya sa pinakamalakas sa bangkilan. Kapatid ni Hector at Diosdado ang taong yan. Ikaw lang pala ang may gawa ng kaguluwang ito. Mukhang naubos sa mga alagad ko. Magaling. Yan ang gusto ko sa isang kalaban. Wika ng lalaki. Unti-unting naliwanagan ng sulo ang mukha nito. Nakita ni Luis ang kabuuan ng nilalang. 4 ang mata. May mahabang tenga. May mga matutulis na ngipin. Nakagaya sa baboy ramo. Mukhang malakas ang isang tokat dog. Ano sa tingin mo? Kakayanin ba natin to? Tanong ni Luis. Malaki lang ang lalaki na yan. Pero maniwala ka sa akin, Luis. Ampaw yan. Sige, ipakita mo sa kanya ang pinagsanib nating puwersa. Hindi na nagsayang pa ng oras si Luis. Kaagad niyang sinugod ang lalaki. Labis niyang ikinagulat ang bilis ng binata. Sa isang kisap mata lang ay nasa harapan niya ito. Isang malakas sa suntok ang ibinigay ni Luis sa kanya, dahilan para mamilipit ito sa sakit. Oh! Walang yaka. Sino ka sa palagay mo para lapastanganin ako? Muli siyang sinuntok ni Luis. Tumalsik ito ng malayo at tumama sa malaking bato. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang alam ko lang sa ngayon, kailangan kitang patayin. Tugon ni Luis. Hindi pa man ito nakakatayo ay muli na naman siyang sinipa ni Luis. Paulit-ulit itong ginawa ni Luis hanggang sa malamog ang katawan ng kalaban. Inantay ni Luis na makatayo ang lalaki, ngunit parang hindi na nito magawang kumilos. Hindi ba may sinabi ka kanina? Abelardo, ano nangyari sa'yo? Bakit parang hindi ka na makalaban? Tanong ng binata. Unti-unting inangat ni Abelardo ang ulo. Sinubukang tumayo. Ngunit ipinatong ni Luis ang paa sa kanyang dibdib. Kung sa tingin mo, hahayaan pa kitang mabuhay, nagkakamali ka. Uubusin ko kayo hanggang sa kaapu-apuhan ng angkan nyo. Wika ni Luis sabay bunot ng tulos na nakasuksok sa lupa. Itinarak ito sa dibdib ni Abelardo. Paulit-ulit niya itong ginawa. Bumulwak sa bunganga nito ang dugo. Nang masiguradong hindi na makakatayo ang kalaban, dinampot ni Luis ang sulo. Itinapon sa katawan ng aswang. Uubusin ko ang lahi nyo at isinusumpa ko sa ngalan ng aking ama na hindi ako titigil hanggat may humihingang kalahi mo na magdudulot ng banta sa mga tao. Wika ni Luis. Matapos sunugin ang buong baryo ay kaagad nang umalis sina Amanda. Hindi makapaniwala ang dalaga sa nasaksiyang lakas ni Luis. Lingid sa kalaman nito, hindi pa nangangalahati ang pinapakita nitong puwersa. Diba? Anong sabi ko? Ampaw lang kung ikukumpara sa atin ang aswang na yon. Hindi pa nga lumalabas yung buong lakas natin eh. Wala pa sa kalahati. Wika ni Katnog. Alam ko kaibigan, ibubuhos ko ang lahat ng ito sa oras na magharap kami ni Urbano. Sa kabilang dako naman, natunton nila Biboy at Tatang Simon ang kuta ni Urbano. Ngunit hindi nila magagawang sumugod. Inaantay nila ang pagdating nila Luis. Tatang, bakit hindi pa tayo sumugod? Makakatakas pa yung mga yan eh. Wika ni Biboy.
Hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Antayin nating dumating sina Luis dahil wala tayong magagawa kung tayo lang. Habang pinagmamasdan nila Tatang Simon ang mga kalaban, napansin ng mga ito ang ilang taga-baryong bihag ni Urbano. Nakaupo ang mga ito sa lupa habang napapaligiran ng mga aswang. Tignan mo yung mga taong yun. Anumang oras, siguradong magiging hapunan sila ng mga aswang. Wika ni B-Boy. Alam ko, B-Boy. Ngunit hindi pa ito ang oras. Antayin nating makapwesto ang ilan sa mga kasama natin. Maliit na pagkakamali lang. Masisira ang mga plano. Tugon ni Tatang Simon. Napatayo si B-Boy nang makitang kinuha ng isa sa mga aswang ang batang nakayakap sa kanyang ina. Matutuwa si Urbano sa kanyang apunan. Sige, dali ng batang to sa kwarto ng pinuno. Wika ng aswang. Hindi na makapagpigil si B-Boy. Ngunit pilit itong inawat ni Tatang Simon. Walang hiya. Uubusin ko kayo! Wika ng binata habang pilit na pumipiglas mula kay Tatang Simon. Maghulos dili ka, bata. Sandaling panahon na lang. Makakamtan mo din ang pag-iiganti mo. Nilingon ni B-Boy si Tatang Simon at nagsalita. Hindi yon, Tatang. Tignan mo ang kalagayan ng mga tao. Unti-unti silang mauubos kapag hindi tayo kumilos. Wika ng binata. Ngunit kahit anong gawin ito, hindi siya makawala sa pagkakahawak ni Tatang Simon. Mababalian ka lang ng kamay kung magpupumilit kang kumawala. Huminahon ka. Maghantay ng pagkakataon. Huminga ng malalim ang binata. Naupo ito sa tabi ni Tatang Simon. Muling dumungaw ang matanda sa kinaroroonan nila Urbano. Napapailing na lang ang matanda dahil sa mga nangyayari. Kagaya ng ipinayo nito kay B-Boy, kailangan niyang mag-antay ng tamang pagkakataon. Mula sa kinakatayuan, natatanaw din ito ang grupo ni Diosdado na nooy papalapit na din sa itinakda nilang pwesto. Anumang oras, darating na sila Luis. Kaya konti. B-Boy, bumalik ka dito! Wika ni Tatang Simon. Nakita nitong tumatakbo ang binata papunta sa kuta ng mga kalaban. Sa kabilang banda naman, nakita din ni Diosdado ang padalos-dalos na kilos ni B-Boy. Alam nitong kapamakan lang ang maaaring abutan ng binata, kaya naman sumugod na rin ito. Wala na ring nagawa ang ilan pa sa kanilang mga kasama. Sabay-sabay nang sumugod ang mga ito. Mga kabataan talaga kahit kailan. Hindi mapigilan ng bugso ng damdamin. Kung sa bagay, may natatago ka namang lakas. Pues sige, magwala ka! Wika ni Tatang Simon habang naglalakad papunta sa mga kasama na nakikipagsagupaan sa mga tauhan ni Urbano. Sa kabilang dako naman, narinig ni Luis ang mga sigawan. Putok ng baril na mula naman sa pangkat ni Commander Banong. Palatandaan nitong malapit na sila sa lugar. Mukhang nagkakasayahan na mga kasama natin, Luis. Halika na. Bilisan na natin. Wika ni Katnog. Nang mga sandaling iyon ay nakasanib pa rin siya kay Luis. Kagad namang nilingon ng binata si Amanda. Kailangan natin bilisan, Amanda. Mukhang nagsimula na ang laban. Wika ni Luis. Tumangulang ang dalaga at nagmadaling lumakad. Paglabas nila sa kakawyan, nakita nila ang nagkakagulong mga tao at aswang. Natanaw nito si B-Boy na pinaghagis ang mga kalaban. Napahanga si Luis sa ipinapakitang lakas ng binatang aswang.
Hindi pa man tuluyang nakakalapit ang dalawa. Kagad na silang sinalubong ng ilang mga bangkilan. Sumigaw ang binata. Hinawakan sa leeg ang sumugod na kalaban sabay hampas nito sa lupa. Nag-angat ng tingin ng binata. Nakitang pinagtutulungan ng napakaraming kalaban si Diosdado. Tumalon si Luis paitaas at lumapag sa mismong harapan ng kasama. Bumuelo ito ng suntok sa lupa. Sa lakas ng pagkakasuntok ng binata, nagliparan ang mga kalaban. Maging si Diosdado ay napatalsik din ng bagya. Pasensya na. Medyo nahuli ako ng dating. Wika ni Luis. Nagtataka naman si Diosdado kung sino ang taong nakatayo sa harapan. Nararamdaman nito si Luis. Ngunit iba ang anyo nito. Kung sino ka man, pakiusap sa susunod. Magdahan-dahan ka. Nilingon ni Luis ang kasama at nginitian. Pasensya na, Diosdado. Hindi kita napansin eh. Ayos ka lang ba? Tanong ni Luis habang inaabot ang kamay nito para itayo. Luis, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Diosdado. Saka pa lamang nito napagtanto na si Luis ang karap nung tawagin ng binata ang kanyang pangalan. Mahabang kwento. Sa ngayon, kailangan muna nating tapusin ang laban. Tugon ni Luis. Pinagsusuntok nito ang mga papalapit na kalaban. Habang naglalakad, hinahanap niya si Urbano. Urbano, magpakita ka at harapin mo ko. Huwag kang magtago sa dilim. Wika ni Luis, ngunit iba ang nagpakita. Sa wakas, dumating ka, Luis. Hindi mo alam kung gaano mong mapapasaya ang aking ama. Wika ni Hector. Akmang susugod na sana si Luis nang bigla namang humarang si Biboy. Umangil ito at nilingon si Luis. Akin ang isang to. Maghanap ka ng makakalaro mo, Luis. Napailing si Luis at bagyang umatras. Wala akong balak makipaglaro sa kanya. Kaya sige, iyong-iyo na yan. Tugon ni Luis. Kagad namang sinugod ni Biboy si Hector. Isang malakas na suntok ang ibinigay ng binatang aswang. Nagulat ang katunggali nito dahil nagawa siyang patalsikin ni Biboy. Dali-dali itong tumayo upang makabawi sa kahihiyan at muling sinugod ang binata. Kagad namang sinalo ni Biboy ang kamao nito at buong puwersang pinilipit. Pasensya na, pero hindi na ako yung mahinang halimaw na ginawa mo. Wika ni Biboy. Habang nakikipaglaban ay pinapanood ni Luis ang ginagawa ng binata. Hawak nito ang kanang kamay ni Hector habang nakaluhod sa lupa. Nagulat ang binata nang makitang naglalabas ng itim na liwanag ang katawan nito. Unti-unti ay napapalitan ng pula hanggang sa naging matingkad na kulay berde ang nilalabas na liwanag ni Biboy. Unti-unting nagbabago ang kulay ng balat. Mula sa pagiging itim ay naging puti ito. At ang nakakatakot na anyo ng binatang aswang, napalitan ng maamong wangis ng isang mandirigma. Nanlaki mga mata ni Hector sa nasaksiyan. Maging ang lahat ng mga aswang ay panandaliang huminto nang maramdaman ang malakas na enerhiya na nagmumula kay Biboy. Ito din ang naging susi para lumantad ang matagal nang hinahanap ni Luis. Walang iba kung hindi si Urbano. Biglang nabalot ng itim na usok ang paligid. Unti-unti itong namuo at humulma bilang tao. At habang nangyayari ito, may lumabas na galamay. Pinaghagupit ang mga kasamahan ni Luis. Magaling.
Hindi ko akalaing may isang kagaya mong lalantad sa panahong ito. Hindi rin pala nasayang ang paghihirap mo, Hector. Wika ng nilalang. Kagad nakilala ni Luis ang boses nito. Akmang susugod na sana nang bigla siyang pigilan ni Amanda. Sandali lang, Luis. Tignan mo ang mga taong nasa paligid ni Urbano. Sa sandaling sumugod ka, siguradong mamamatay silang lahat. Wika ni Amanda. Muli namang tumawa ng malakas si Urbano. Sa pagkakataong iyon, buo na ang kanyang katawan. May mga galamay itong nakatutok sa mga bihag ng taga-baryo. Ang ilan ay nakapalupot pa sa leeg ng mga ito. Matalino ang dalawang dalakit nun. Tama ang kasama mo, binata. Bakit hindi muna natin panoorin ang pakikipaglaban ng isang puting bangkilan? Kahit papano, obra maestra pa din ito ng aking anak. Wika ni Urbano. Habang nakatitig kay Biboy, binitawan ng binata ang kamay nito at umatras ng bagya. Tumayo ka. Ayusin mo yung sarili mo. Ipakita mong karapat dapat ka bilang nilalang na lumikha sa akin. Wika ni Biboy kaagad namang kumilos, Hector, upang pagalingin ang napinsalang kamay. Matapos maghilom ang sugat nito, muli niyang sinugod ang binatang aswang. Hindi naman umaalis sa kinakatayuan si Biboy. Nakatingin lang ito sa paparating na kalaban. Mabilis na kumilos, Hector, ngunit hindi nito inaakalang mas mabilis si Biboy. Biglang naglaho ang binata. Nang lumitaw ito ay nasa likod niya na, nakaamba ng suntok. Marahang humarap si Hector. Isang malakas sa suntok sa muka ang natamo. Tumalbog pa ang ulo ni Hector sa lupa sa sobrang lakas ng pagkakasuntok ni Biboy. Muling tumayo si Hector. Akmang susuntok na sana sa binata. Muli na naman itong nahawakan ang kanyang kamay. Sa pagkakataong iyon, hinatak ni Biboy si Hector at sinuntok ng paulit-ulit sa sikmura. Namilipit ang matandang aswang, ngunit hindi huminto ang binata sa pag-atake. Inangat nito ang katawan ng kalaban at buong lakas na hinagis papunta sa isang puno. Sa kabilang dako, habang patuloy na nakikipaglaban si Biboy, nanatili namang nakatayo si Luis. Pinapanood ang laban nito. Hindi rin ito inaalis ang tingin sa pinuno ng mga kalaban na nooy nakaupo sa tumpok na mabangkay na tila batang aliw na pinapanood ang mga ito. Biglang nanggigil si Luis. Hindi na nito napigilan ang sarili. Dali-daling sumugod ang binata papunta sa kinauupuan ni Urbano. Napalingon sa kanya si Urbano. Nagulat ito dahil hindi man lang niya naramdamang kumilos si Luis. Hindi na nakaiwas ang pinuno ng mga aswang, dahilan para tamaan ito ng malakas sa suntok mula sa binata. Tumalsik ito sa malayo. Nanlaki mga mata nang makita ang epekto ng atake ni Luis. Durog ang buto nito sa kanang kamay. Ito ang unang pagkakataon. May nakapagdulot sa akin ng matinding pinsala. Nangangahulugan lang talagang malakas ka. Magaling ha. Kahit papano, hindi masasayang ang oras ko. Wika ni Urbano. Sa kaloob-looban nito, nakakaramdam ng takot ang pinuno. Wala siyang maramdamang enerhiya mula sa katunggali at hindi rin ito nagawang basahin ang susunod na atake ni Luis. Hanggang sa tila usok na naglaho si Luis, nagpalinga-linga siya sa paligid, ngunit hindi nito makita ang kalaban. Patikim pa lang